Nagkaka-tuberculosis kahit may gamot naman dito ayon sa Health Department. Kaya inilunsad ng gobyerno ang programang Kung balik eskwela na marami sa Lunes, may ilang kabataan naman na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Ang patay habang 28 naman ang sugatan matapos mag-crash land ang isang eroplano sa isang ilog sa Taipei. Iba't ibang mukha ng problema ang nakikita natin araw-araw. Bata, matanda, mahirap o mayaman, anumang estado mo sa buhay, walang nakakatakas sa problema. Marami tayong ginagawang paraan para tuldukan ng mga ito. Pero bakit paulit-ulit at palala ng palala? Okay ngayong araw, pero bukas o sa makalawa may problema na naman. Paulit-ulit. 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 Bukod sa nakikita ng mata at mga bagay na kayang ipaliwanag ng psikolohiya, mayroon pa tayong higit na mas malaking problema. Iba't ibang muka, pero ang ugat ay iisa. Tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanang idinulot ni Satanas. Hindi naman ganito ang sistema noong nilalang ng Diyos ang sanlibutan eh. Perpekto ang lahat noong taglay pa ng tao ang Espiritu ng Diyos noong likhain tayo. Ang Espiritu ngayon ang tangi nating koneksyon sa Diyos. Ang kaso, namatay ito noong nahulog si Eva at Adan nang pakinggan nila ang panlilinglan ng Satanas. At doon, nagsimulang masira ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Si Eva at Adan ay naging makasalanan at ang lahat ng tao na manggagaling sa kanilang dalawa ay ipapanganak na makasalanan. Ikaw, ako, sila, lahat tayo ay pinanganak ng makasalanan. Ang Espiritu ng Diyos na dating nananahan sa tao ay namatay. Kaya't may ibang espiritu ang naghari, ang espiritu ng kasamaan. Siya ang kumupkop sa ulila nating katauhan. Inaalila niya tayo upang gawin ang lahat ng gusto niyang ipagawang kasamaan. Ang bawat taong isinisilang sa mundo ay nasa ilalim ng kanyang paghahari. At dahil ipinanganak tayong makasalanan, kahit hindi natin gusto ay gagawa tayo ng kasamaan. Ikaw, gusto mo ba talagang gawin yung mga kasalanan ginawa mo? Hindi naman, di ba? Hindi tayo makasalanan dahil may ginawa tayong mali. Nakagawa tayo ng mali dahil nakatatak na sa atin ang pagiging makasalanan. Dahil tayo ay mga espiritual na nilalang, hinahanap-hanap ng katauhan natin ang Diyos na dapat nating sambahin. Ngunit dahil wala na ang espiritong maaaring mag-ugnay sa atin, kung ano-ano na lamang ang ating sinasamba. Pera, tao, trabaho, sarili at kung ano-ano pa. Nakalikha tayo ng mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. Mga bagay na mas higit nating napapahalagahan kaysa sa Diyos. Dahil sa mali nating pagsamba, naaapektuhan ang ating pag-iisip. Pag-aalala, lungkot, puot, inggit, mga problemang hindi nakikita ng mata pero naririyan pala. Anumang estado mo sa buhay, walang exempted dito. Ang mga problema nagmumula sa ating problemadong pag-iisip, di kalaunan ay lalabas sa ating katawan at makikita ng ating mga mata. Sakit, gulo, away, at ultimo kawalan ng pera. Panlulumo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang dilubyo ng tao. Lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Ang araw na hihiwalay ang ating espiritu sa ating katawan. Babalik sa lupa ang ating katawan at ang espiritu ay huhusgahan. Langit o impyerno? Siyempre langit ang gusto ko. Ang bad news, bawal ang makasalanan doon. Ang kapalaran ng bawat taong makasalanan ay itapon sa impyerno. Kung akala mo na matatapos na ang lahat sa kamatayan, diyan ka nagkakamali. Dahil ang sumpa na dumadaloy sa iyo ay maipamamana mo sa susunod na henerasyon. Pansin mo ba? Hindi lang itsura ang namamana natin sa mga magulang at ninuno natin. Aba, ultimo ugali at mga sakit nila kuhang-kuha. Hindi yan nagkataon. Lahat ay nakasulat sa Biblia. Yan ang tadhana ng bawat taong sinisilang sa mundo. Pero dahil mabuti at mapagmahal ng Diyos, hindi niya hinayang ganun-ganun na lang. Gumawa siya ng daan para makabalik ang mga likha niya na hiwalay sa Kanya. Ipapadala ang tagapagligtas, ang anak ng babaeng natatapos at dudurog sa ulo ng may pakana ng lahat ng gulo.
ang tunay na hari, ang tunay na pari, ang tunay na propeta. Tatawagin siyang Kristo, ang tanging nating pag-asa, ang ating tagapagligtas. Ang Kristong tatapos sa pinakaugat ng lahat ng problema. ang ating pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanang idinulot ni Satanas. Siya ang tunay na hari na tatapos kay Satanas. Ang tunay na pari na maglilinis ng ating kasalanan. Ang tunay na propeta na tanging daan patungo sa Ama. At ang Kristong inaasahan ay dumating na. Jesus ang pangalan niya. Sa krus ng Kalbaryo, tinapos na niya ang lahat ng problema ng sanlibutan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesus na siyang Kristo, ang pagkakakilanlan natin bilang mga anak ng Diyos na minsan ang nadungisan ay may pagkakataong maibalik pa. Kaya kung ano man ang problema mo ngayon, iba man yan sa problema ng iba. Iisa lang ang ugat ng problema nating lahat. At iisa lang din ang kasagutan, ang Kristo.